Mga Bacoorreño, may bagong boses na mapapakinggan, may bagong kwento na pag-uusapan. Sino nga ba ang tao na nasa likod ng bawat barangay? Anong mga problemang pang-barangay ang kanilang tinututukan? Saan patungo ang mga programa ng kanilang barangay? Ito ang mga kwentong hindi natin naririnig pero ramdam ng komunidad. At ngayon, hindi lang kwento, konting usisa, konting asaran, konting kap. Totoo ba yan? Kilalanin natin sila, pakinggan natin sila. Ito ang What's Cap? Tawag ng bayan, ito ang sagot sa kanilang pangailangan. What's Cap na? Labing maasahan sa bawat suliranin, ikaw ang tagpuhan. What's Cap na? Tawag ng bayan, ikaw ang sagot sa kanilang pangailangan. What's Cap na? Labing maasahan sa bawat suliranin, ikaw ang tagpuhan. Mga Bacoorreño, may bagong boses na mapapakinggan, may bagong kwento na pag-uusapan. Sino nga ba ang tao na nasa likod ng bawat barangay? Anong mga problemang pang-barangay ang kanilang tinututukan? Saan patungo ang mga programa ng kanilang barangay? Ito ang mga kwentong hindi natin naririnig pero ramdam ng komunidad. At ngayon, hindi lang kwento, konting usisa, konting asaran, konting kap. Totoo ba yan? Kilalanin natin sila, pakinggan natin sila. Ito ang What's Cap? Tawag ng bayan, ito ang sagot sa kanilang pangailangan. What's Cap na? Labing maasahan sa bawat suliranin, ikaw ang tagpuhan. What's Cap na? Tawag ng bayan, ikaw ang sagot sa kanilang pangailangan. What's Cap na? Labing maasahan sa bawat suliranin, ikaw ang tagpuhan. Isang ligtas at magandang araw mga Bacoorreño. Welcome sa Bacoor TV channel, ang programang nagdadala ng balita, kaalaman at mga kwentong mahalaga sa ating lungsod. Hindi lamang natin pinag-uusapan ang mga proyekto, kundi pinakikinggan din natin ang mga kwento sa likod ng serbisyo mula mismo sa ating komunidad. Dahil naniniwala tayo na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating barangay. Ako po si Ezer at ito ang Usapang Bacoorreño. Yan, isang magandang araw po sa bawat isa. Welcome po muli sa Usapang Bacoorreño this Wednesday. Bago tayo umusad sa ating talakayan ngayong araw na ito, silipin muna natin ang lagay ng ating panahon. Batay po sa huling datos ng DOST Pag-asa as of 4 a.m. April 15, 2026, tayo po ay merong minomonitor na tropical cyclone outside the Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. today. Ito po ay tinawag nating Typhoon Sinlaku, ang international name nito na may code na 2604. Bagamat ito po ay wala pang direktang epekto sa atin, nais po natin ipabatid na ang Metro Manila and the rest of the country, kabilang ang probinsya ng Cavite at ang lungsod po ng Bacoor, ay makakaranas ng bahagyang makulimlim hanggang sa makulimlim na panahon. Meron po itong dalang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot pa rin po ng localized thunderstorms na maaari pong mamuo sa ating mga weather systems, localized weather systems na minomonitor po sa iba't ibang parte ng mga naturang mga lugar. Dahil po dito, ang bawat isa po ay patuloy nating pinag-iingat at magkataon po na makaranas tayo ng makulimlim at may pag-ulan at pagkulog. Mamayang hapon ay siguraduhin po natin na meron tayong mga pananggalang na ating nakahanda sa ating mga pamilyang Bacoorreño para ready na po tayo and disaster prepared po ang bawat isa. For our heat index, it has been recorded that we have experienced at least from the 41 to 43 na umaabot po magkataon ng danger level sa ilang araw po, ay patuloy natin pinag-iingat po ang ating mga kapwa Bacoorreño sa dulot po na init at ramdam na init na ating nararanasan dahil summer na po. At kasama po nito ang mga paalala sa ating mga safety tips regarding po sa ating heat stroke, laban sa heat stroke at preparedness po para sa ating mga pamilyang Bacoorreño. Ayan po ang ating mga balita ngayong araw na ito batay po sa DOST Pag-asa. Oras na mga Bacoorreño para sa segment na nagbibigay boses sa ating mga barangay at nagpapakilala sa mga leader na araw-araw nagsisilbi sa ating komunidad. Ito ang What's Cap? Mula sa Barangay PFC Ligator, What's Cap na? Mula sa Barangay PFC, What's
Jordan Zayvon Zay Bautista is the barangay captain of PF Espiritu 4 in the city of Bacoor, a nursing graduate from Cavite State University year 2019. He began his career in healthcare before transitioning into entrepreneurship in the food industry, later working as a logistics subcontractor and managing the financials of his family businesses. Coming from a family of public servants, his mother and uncle both served as barangay leaders. He was inspired to enter public service. In December 2023, he became one of Bacoor's youngest punong barangays, taking on the challenge of leading during barangay merger. Despite initial skepticism, he proved his leadership by earning recognition for successful community integration and improvements. Cap Zay remains committed to modernizing his barangay through enhanced services, stronger programs, and sustainable development that will benefit all residents of his barangay. Cap Zay, what's Cap? Welcome po sa Usapang Bacooreño. Unahin na po, grabe naman yung energy po ng ating studio audience dito. Unahin na po natin, Cap, kamusta na po kayo? Okay naman po. Ito, striving. Striving. Napakaganda ng word na striving. Ibig sabihin, may challenges, meron talagang kailangan natin yung overcome. But still, with excellence and due integrity talaga, Cap. Cap, ura-urada na po tayo. Cap Zay, one of the youngest barangay captains in the history of the city government of Bacoor. That having said as one of your titles, kamusta naman ba yung pagkaka-term sa inyo na napakabata nyo pa po? Meron bang mga questions sa inyo regarding you running for the seat sa Barangay PF Espiritu 4? Hindi siya nawala eh. Hindi mawawala yung mga bashing, yung questions, yung doubts, especially sa edad ko. Pero syempre, sa performance natin, on how we work, how we do things sa barangay, ano yung mga pagbabagong ginawa natin, ano yung binigay natin sa tao, anong pinakita natin na kaya nating ibigay pala na kaya ng barangay, is nagbago naman po lahat yun. Grabe, no? Needless to say, Cap, kayo po ba ay merong perspective talaga? Do you have this end in mind na talagang ginusto ninyong tumakbo at kunin ang position as barangay captain of PF Espiritu 4? Siguro dumaan siya sa isip ko eh. College pa lang alam ko na eh. Kumbaga naramdaman ko siya kasi yung mother ko tsaka yung uncle ko, nakita ko how they perform, how they love the people, and also how the people love them as well. Yes. So sabi ko, we can still do better. And me, absorbing everything na ginawa nila, I did do such things na parang to improve. Yeah. For the betterment talaga ng inyong barangay. And moving forward, coming from that, syempre, Cap, hindi naman natin maisasagawa yung ating vision, yung ating mga perspective, and our mission towards helping our constituents without the help of your support system. And you have today with us yung iyong support system. Baka pwede nyo naman po kaming ipakilala sa men and women in black. Talaga, napaka-aangas po eh. Akala ko po meron tayo ditong kakaibang mga parang fraternity, pagang na tayo dito, pero napaka-aangas. Ang ganda ng uniform, Iba talaga. Cap, baka pwede mo maipakilala sa atin. Ayan, so pakilala ko muna sa inyo. First kagawad ko, ayan, si Kagawad Roberto Noble. Ayan, si Consi. Welcome po. Siya po ang Committee in Finance and Health natin sa barangay. Secondly, ang kagawad natin in Infrastructure and Social Welfare, si Kagawad Arnel Loyola. Grabe, no? Okay, sunod naman po kagawad natin. Nag-iisa naming babae sa council. Ayan. Committee in VAUSI and Committee in Education as well. Si Kagawad Nobita Bing Bergontes. Rose among the thorns. And syempre, oldest pero isa sa pinaka-pogi nating kagawad yan. Si Kagawad Nestor Ledesma for Livelihood and Senior. Also, yan yung admin natin, si Admin John Pascual. Admin po natin sa barangay, kasama natin. Welcome po, sir. Ang ating SK Chairperson, si Shaira Oraye. Ayan. Welcome po, SK. Kasama na ang kanyang SK Kagawad na si Kenji Pascual. Also, dalawang malapit sa aking puso. Una-una, ang aking treasurer, si Erica Lynn Ocampo. Ayan po.
And pangalawa po ang ating barangay secretary, poging secretary yan. So Pakatindi po, si Sec Dom Eusebio. Iba din talaga. And ito naman siguro ipakilala ko po sa inyo, isa pinakamatalinong nutrition scholar natin sa Bacoor. Si Ma'am Cherry De Guzman. Ayan po. Wow, welcome po sa Usapang Bacooreño sa ating buong konseho ng PF Espiritu 4. Talaga namang jam-pack din talaga. At mga artistahin as we speak, talagang kita-kita naman po, dapat talaga ay makisig ang pagkakadala natin ng pangalan ng PF Espiritu 4. That being said, Cap, nabanggit ninyo kanina, it was coming from your vision to improve and you pursue the betterment of your services mula po sa PF Espiritu 4. Kayo po ay merger, tama, Cap? Yes, po. Ano po sa tingin ninyo yung problema na dinala ninyo coming from the merging barangays? That being said, to be specific, meron kayong mga kinuhang inadapt na community and constituents. Ano po sa tingin nyo, Cap, yung naging greatest challenge ninyo from that? Sa challenges kasi, hindi mawawala eh. Kumbaga, lahat challenge eh. Pero yung support system na makukuha natin sa barangay, sa family, sa mga constituents natin, dun yun eh. Siyempre yung mga HOA natin, tumutulong sa atin. So, sa barangay merging, it's very easy for me. Kasi from adapting kay Cap Jorwin, lahat ng ginagawa niya, again, ina-adapt ko and ini-improve lang naman natin. Yeah. So, yung dinala natin yon dun sa na-merge sa aming barangay, talagang natuwa sila. Talagang nakita nila na sabi nga, may barangay pala. At naramdaman nila yung visibility ng ating management and governance at the barangay level. That's one important thing na dapat mag-reflect tayo dahil marami po sa mga kabataan at marami po sa mga barangay captains sa atin, to be specific, ay mga kabataan. From there, yung leadership, ibig sabihin na to na ipapasa na into the next generation na, kamusta, Cap? Was there ever a challenge you dealing with the older generation at ngayon na kayo ay nagli-lead dun sa mga Gen Z na tinatawag natin? Blessing in disguise din siguro na may lola ako nakasama sa bahay. Kasi sa lola ko, natuto ko paano makipag-usap sa matatanda. Yeah. Also, sa mga kabataan on my age, they respect me as well. Kasi kilala rin nila ako kung paano ako maging kuya, kung paano ako maging tao sa kanila. Even though hindi ako kapitan pa noon, makikita nila ako sa kalsada, palaboy-laboy ako dyan. So, talagang kilala na ako ng tao sa amin. That having said, importante talaga that we build rapport. At hindi lang yun basta rapport on the perspective na may image ka kasing dapat i-maintain, kundi yung disiplina mo. Yes. Paano ka pinalaki ng magulang mo, paano ka lumaki sa community mo, at paano tayo nag-approach. Napakapalad nyo, Cap, kasi, di ba, talagang both ends, yung oldies tsaka yung mga newbies natin ay talagang kaya nyong i-capture at nararamdaman ng ating mga constituents yung services na meron tayo ngayon. To specify some of our services, Cap, pag-usapan natin yung sa health. Sa health sector natin, Cap, kamusta po yung services natin on our health perspective? Ano yung inabutan yung challenge doon? At ano yung ginawa nyo to progress coming from the challenges sa ating health sector? Sa health kasi, awardee na tayo sa health eh. Yearly awardee po tayo dyan. So, syempre, we need to improve every now and then. So, yan, sa health, meron po tayong mga gamot na pinamimigay. And ang challenge niyan sa una, parang ang bilis maubos. Ang daming klase pero ang bilis maubos. That's why we really prioritize, nilist namin, pinag-isipan kung ano ba talaga yung kailangan ng mga tao. Yung maintenance ng mga matatanda, yung mga babies, mga kailangan ng mga yung hindi masasayang yung gamot natin. That's one. Sunod, may mga immunizations po tayo sa barangay na ginagawa para sa mga babies as well and sa mga pregnant. Correct. Ayan. So, more of healthcare po talaga pagdating sa mga ating mga mothers and seniors especially. Yes. Coming from that perspective, Cap, nakita naman natin yung pati vaccination po sa inyo ay naisasagawa natin even for infants na meron tayo. That being said, Cap, kayo po, kasi fina-factor in talaga natin with a background on nursing. Talagang ang mga nurse natin daw talaga ay mapagmahal. Napapatunayan ata ng ating mga personnel ng PF Espiritu 4, no? Mapagmahal ba po ba si Cap? Gusto natin malaman. Talaga namang coming from this, yung pagmamahal as a nursing graduate, nursing professional, Cap, ay paano nai-apply niyo ba siya, Cap, doon sa mga gusto niyo maging initiatives, development sa ating health sector? Sa nursing kasi, ang isa sa pinaka-priority namin is care. Lahat. Care sa patient. So, siguro na-adapt ko na rin na, sa tao na rin nasa tao rin siguro na kapag nasa healthcare ka,
pag nasa center ang isang tao, may sakit yan. May kailangan nag-alaga yan. That's why kailangan yakapin natin siya ng maayos, yakapin natin siya ng buo. Hindi natin para sungitan, hindi natin para, So, yes po. Also, ako bilang nurse din, nag-a-assist tayo dyan sa barangay. Sa center natin, nag-BBP tayo, minsan nagtutulok din tayo. Kayo po mismo. Yes po. Talagang ang mga kapitan natin kung ano-anong niraraket, sa barangay. Which is very relevant kasi hindi lang ito for the sake of having this certain face and imagery ng isang barangay captain, but also serving the people with your hands talaga. Kumbaga hands-on. Hindi lang naramdaman ng tao na head-on ka dun sa battle mo from your leadership nung pagtakbo mo, kundi nung nanilbihan ka na. Naramdaman ng tao na, ando doon pala talaga yung kapitan natin from the perspective na hindi lang siya pang takbuhan during election, dapat matatakbuhan mo rin siya doon sa hands-on mechanism natin. And thank you for that, Cap. Kasi yung mga youthful, yung pagiging young, youthful natin, sobrang energetic at enthusiastic nyo, Cap. Talagang mas mabilis tayo mapapalapit with our constituents. Pagdating sa mga senior citizens natin at PWDs, Cap, meron ba tayong mechanism na possible at ginagawa natin to address yung mga hindi kayang pumunta ng barangay? Yes, of course. Meron tayong barangay vehicles na to assist them. Yep. Most of them, kapag nagpapacheck up yung mga seniors natin, hindi kami nagdadamot eh. We really accept them. Pagka nagre-request sila, Kap, pwede bang pahatid sa ospital? Yes po, naghahatid kami ng ganon. And syempre, yung mga services natin, like magbibigay tayo ng wheelchair, together with, syempre, Mayor Strike Revilla sa pagtulong sa atin, sa pagbibigay ng mga wheelchair, isa yan. So, sa mga maintenance din ng mga seniors and PWDs natin, na-assist naman din po natin sila. Yes, and that's one thing na importante po sa ating mga barangay. Sa ating mga viewers na nanonood po ngayon live sa ating Facebook, ay please make sure po na tayo as constituents ay humingi ng suporta sa ating mga barangay captains. Our fellow barangay captains naman po, on the other hand, mula sa ating 47 barangays, will be more than willing and indulge themselves sa pagtulong po sa inyo. Lalo na po yung mga ating, hindi ko naman po sinasabi hindi kaya ng ating mga old barangay captains by age or yung sinasabi nating mga seasoned na, kundi yung mga younger generations talagang malapit din po sila para sa ating mga nandoon sa seasoned generation, lalo na sa mga senior citizen at PWDs po natin. From here, Cap, merong video message po tayo na panonoorin at gusto po natin na mapanood nyo ito to appraise as well yung ating Thanksgiving mula sa ating constituents. Let's all watch this. Kapsay, habang bata ka pa, gawin mo ang dapat at karapat-dapat para sa ating barangay. Para mga kabataan, gayahin ka. Sa totoo lang po, idol ka ng aking apo. Siguro kilala mo yun. Laging sinasabi niya sa akin, kailan ko makikita si Kapsay? Wala namang sa graduation eh. Sabi ko, siyempre busy yun. Pagpasok mo sa inyo, ay wala na siya, malayo na kami sa barangay. Bilay mo pati bata, alam na kung sino ka. Kaya sabi niya, idol ko si Kap. Sa mga tao, sa katulad ko, huwag kayong mahiyang lumapit kay Kap. Kung kaya din lang niyang matulungan ang bawat isa, tutulungan niya. Sa kabataan, kayo ang pag-asa namin. Okay. Lalo na ako, kaming matatanda, kami palubog na, kayo'y paahot. Dapat pakibagayan natin ang taong tumutulong sa atin. Kap, thanks God, saludo ko sa iyo. Maraming salamat na malaki ang naitulong talaga sa akin. Yun. Kap, gusto ko lang po malaman, sino po si nanay? Baka pwede nyo naman, any memory na naaalala, natatandaan niyo pa po ba? Si Nanay Nati, siya talaga very smiley yan. Smiley pag nakikita po ako and hindi siya nahihiyang lumapit. Kasi yun din po ang sinabi ko sa aking mga constituents. Huwag silang mahiya. Kasi po ito, trabaho ko ito eh. This is yung service na binibigay natin. Anytime, call me anytime. Kahit emergency yan, kahit madaling araw yan, I will respond as much as I can. Grabe, no? Talagang yung kapitan natin, ang tanong ko nga, lagi ko nakakalimutan, ngayon ko lang nakalimutan, pero lagi ko nababanggit, Kap, nagpapahinga pa ba kayo? Ano yun? To define pahinga is really wala sa parte ng bokabularyo ng ating mga kapitan, lalo na ng mga younger caps natin. Dahil, alam niyo yun, Kap, minsan napapatanong ako pag may nanghingi ng tulong sa inyo, kumakatok sa bahay ninyo, how do you respond?
Kasi naalimpungatan ka, nagising ka ng, alam mo, alanganing oras halimbawa. Paano tayo nagki-cater dun sa mga ganong klase ng needs? Actually po, pag may napunta sa amin, nilalabas po natin yan, syempre. And kung kaya natin i-resolve sa bahay, kung pupunta man sila, ginagawa po agad natin yan. Kasi, again, hindi sila pupunta kung wala silang kailangan. So, tayo na able, we can walk, we can run, we can magpuyat, kaya natin magpuyat. Para sa mga kabarangay natin, why not do it, diba? If you can, diba? Why not? Kasi isa to sa mga bagay na laging nakakaligtaan ng ilan sa mga nasa leadership natin. Pag nandoon na sa peak ng kanilang career, kumbaga, ay talagang, how do we reach back to our people and serve them back of our resources? Hindi ka pwedeng sa umpisa lang. Yeah. People are smart. Also, kung nasa puso mong tatakbo ka, hindi ka sa umpisa lang talaga. Talagang dapat may ipakita mo na yung means mo to do something ay talagang for long term at yung plan natin. Coming from the health perspective pa rin, Cap, do we still do feeding programs? Of course. Meron po tayong feeding program sa mga malnourished natin. Siyempre, meron tayo. How do we monitor them? Kung matatanong nyo sa akin. Meron tayong OPT, Operation Timbang. Kung tawagin natin yan, every quarter nagtitimbang po tayo para sa mga kabataan natin. Yan, si Ma'am Cherry de Guzman, siya yung leader po natin dyan na nag-aasikaso. Also, yung kagawad natin ng health, si Kagawad Noble. We really get in touch with the kids na malnourished kasi bata pa lang eh. So, habang tumatanda sila, dapat mas inaalagaan sila. Batay sa datos na meron kayong available, Cap, ang atin bang mga undernourished na mga kabataan ay dumarami sa PF4? Actually, umuunti na po sila. Kumukonti na sila. So, ibig sabihin, the mechanisms, the ways forward that you are doing ay talagang effective. Yes. At napapatunayan natin ito because we're maintaining na yung number of our undernourished mapababa natin year after year. And that's one of the success stories na meron ng PF. Nabalitaan ko even during the time na nakasama po ako sa evaluation ng nutrition, ay yung mga success stories natin pertaining yung livelihood programs din natin, which maybe later on ay mapag-uusapan natin. Dahil marami kayong mga naging fruits coming from your programs and activities na kinandak po sa ating barangay. From here, Cap, meron po tayong mga ilang mensahe mula po sa ating kabataan, sa ating SK. Maybe we can hear from any message, Cap, as we speak on doon sa mga programs natin in the perspective na minomonitor at patuloy nating ina-advance yung ating mga kabataan sa mga programs natin. Ano kaya, Cap, ang maaaring maging mensahe natin for our youth? Kay SK ba o sa youth? Okay. To the general youth, Cap. General youth. Yeah. Ayan, so kami sa barangay, especially yung SK chair natin, she is really trying and we are really trying to give kung ano yung kaya ng barangay, kung anong kaya ng SK kasi syempre based on our budget as well, may mga awareness na ginagawa tayo aside from sports. Kasi sa SK, hindi lang naman sports eh. Hindi lang doon titingin si SK. Education as well, livelihood, environment. So lahat po yan, sana umattend kayo para makita nyo yung binibigay ng SK natin na suporta po sa kabataan. Yes. And nabalitaan natin, Cap, na namimigay din po ng school supply sa inyong barangay. Yes po. Ang ating SK napakasipag. Every year namimigay po tayo ng school supply sa mga high school, elementary as well. Grabe, no, umaabot hanggang high school. Gaano po karami ang population ninyo ng kabataan? Aabot po ba ng mga around 10,000 or wala naman, wala naman. Akala ko grabe ng aabot ng 10,000. Libo pa rin. Libo pa rin po, pero nasa libo. At lahat yun nabibigyan natin. As much as we can. As much as we can. Magkataon, Cap, kasi laging tanong natin yun eh. Coming from the health sector, the SK education natin, supplies and provision ng mga school supplies natin and needs for our youth, sapat po ba yung budget ninyo? Hindi siya sapat kasi sa dami ng vision natin na gustong ibigay sa mga kabarangay natin, hindi talaga suffice eh. Pero minsan, kaya nga gagawa tayo ng paraan. Diyan papasok ang mga nilalapitan natin, mga sponsors natin. Even though kami sa barangay, from our own money, we're really trying to push through sa mga event na kaya namin gawin. And I'm quite sure marami na rin kayo naiabono at natural daw yun sa barangay captain, para kalahati ng salary ay para sa more, yeah. Yun po ang isa sa mga bagay na talagang minsan
napapaisip ako at na-realize ko na lang na ang pagiging barangay captain ay skills talaga. It's a gift. It's an innate gift coming from the Lord kung paano mo i-manage at i-govern yung iyong constituents. Kasi ang laki ng gastos. Mas marami yung gastos kaysa sa kung ano yung magbe-benefit sa'yo. Actually, hindi nyo na siya para isipin na gastos eh. Kasi alam nyo sa mabuti naman ang pupunta. Also, dapat kung papasok ka sa politika, sabi rin ni Cap Jorwin sa akin, kailangan matibay dibdib mo. Lahat ng sakripisyo gagawin mo. Lahat ng oras wala na sa'yo. Kasi nasa barangay na dapat. Napakabigat po nung nung term na lahat ng oras wala na sa'yo. Wala ka ng time eh. And to be precise, marami sa mga caps na na-interview po natin talaga, pag pinag-usapan ng oras, ay pagpasensyahan nyo na ho. Wala ho sila nun. Meron po silang relo, pero wala po silang oras. Madaling kausap, mahirap hanapin. Kasi madalas busy ang kapitan natin kung saan-saan na pupunta to respond to and provide and look after their constituents. Yun ang reality ng mga hearsay natin at ng mga saying natin na si Kap madaling kausap pero mahirap hanapin. Abay, saan mo kakagilapin kung saan-saan na pupunta? Yung last week lang natin na Kap, nasa puno, nagpuputol. Si Kap, baka mamaya may madiscover tayong skills din ni Kap. Kung nasa saan, si Kap pala ay, kung hindi niyo po makikita sa barangay, na baka nasa center po, nagtuturok ng mga bata, nagbabakuna ng mga seniors natin. Dahil nga yun ang skills at pagmamahal ni Kap eh. Kap, coming from this, kasi kayo, bilang batang kapitan how do you encourage young professionals, your youth, your teens, na mag-engage sa mga programs ng ating barangay? Pagdating sa mga kabataan, mahirap silang ayain. Why? Kasi marami silang chores, marami silang activities. Extra curricular activities, marami rin sila. So, yung iba pa, starting sa trabaho. Pagdating sa, let's say, pag-service na lang, doon na lang natin i-point yung usapan na to. It's very hard for them. Kaya nakikita ko sa mga SK ko, yan, yung iba nag-aaral, yung iba nagtatrabaho pa lang, starting sa buhay. Even though ginagawa nila yung best nila, it's really hard for them to give time sa mga programs na ganito. But, it's really important to engage on that. Kasi as early as now, every youth should know kung ano yung mga dapat, kung ano yung mga tama, at kung ano yung mga knowledge na pwede nilang i-absorb to share it with everyone. Yun po ang mahalaga, the understanding on the dilemmas na meron po ang ating mga kabataan, on the demands academically, and yun sa mga extracurricular activities nila. But it also goes to show na ang ating kapitan at ang ating barangay ay nag-look after at kino-consider kung ano yung mga programs and activities that would suit yung ating mga kabataan at benefit them na makaka-join sila at the time of their convenience. And coming from that, ako po ay naka-view sa ating Facebook Live ngayon with 1,200 viewers sa Facebook Live po ngayon. May mga comments tayo. Sabi po ni Eunice Orozco, we can share that we personally felt how gracious Cap Zai is in assisting people in the barangay and addressing concerns. Also from Danny Belarmino, ang napakasipag na Cap Zai namin, nakaka-proud ka. Sabi naman po ni Carolina Noble, love you Cap Jorwin, Cap Zaivon, di ninyo kami pinababayaan. Grabe, po. Ito po ay mga constituents niyo, Cap. Yes po, taga sa atin po yan. Bakit dalawa pa yung inay-love-yuhan ni Ma'am Carolina, no? Oo, baka magkaroon pa ng issue dun saan. Sabi naman po ni Christian Ong, galing talaga ni Cap Zai. 'Di ba? Ito po yung mga real people na nakasuporta, nakaantabay at nagbe-benefit doon sa mga programs natin. Mabanggit lang natin, Cap, ang inyong mga services, libre naman po. Yes, meron tayong free certificates, free clearances, free IDs at the same time. Sa mga sa ambulance nga natin, libre naman lahat ng binibigay natin. Wala tayong sinisingil. Miski isa sa health, wala rin sa health center po natin, wala tayong para singilin sa kanila. Kasi nga may budget naman for that. So lahat po ng service ng barangay, wala po silang binabayaran. Grabe, no? Kamusta ka pagdating doon sa ambulance provision natin? Ilan pang available na ambulance niyo? Ang ambulance po namin is dalawa. Yes. By far 24/7 naman po, functional. 25/7, pwede ba yun? Pwede ba yun? More than the 25/7 ay more than available po. Nakakatuwa kasi yung mga barangay natin, naging culture na natin yung libre.
ang services natin. At maganda kasi kagaya sa Molino 4, nagkaroon lang sila ng extra. Ang extra nilang, ang bayad nila ay plastic bottles. So yung mga ganong klase ng initiatives, napakaganda makita sa mga barangay natin na talagang binibigay natin all-out service ang meron tayo para sa ating mga kabarangay. And coming from that, kamusta Kap? Nagtitipid ba kayo ngayon sa gas? Dapat, pero hindi namin nililimitahan yung serbisyo namin. Kasi ayaw natin mabawasan yung serbisyo natin sa tao. Siyempre may allotted budget po tayo sa gas. Ganun naman sa lahat ng barangay. If hindi na siya kasya, kailangan magawa ng paraan ng kapitan yan. Yes. Grabe no, talagang laging ang laging solusyon doon, gawan ni Kap ng paraan. Si Kap ang humanap ng solusyon. Napakahirap talaga nung i-wear mo yung cape ng isang kapitan dahil it's a different thing. In the perspective, Kap, napag-usapan natin kanina yung livelihood natin, usapang pangkabuhayan. Kasi may mga success stories daw kayo ng livelihood trainings. Kamusta po? Anong mga naging trainings ang nakonduct na sa atin over the years mula nung kayo po ay naging kapitan? Actually, marami-rami na rin we've done bayong making, rug making, dishwashing. Ayan, sila yung mga nakagraduate sa bayong making natin. Fabcon also. And we're also planning this year to have food processing. Candle making as well, yeah. Grabe, no? At nabalitaan namin, Kap, meron kayong mga bayong na nakalipad na ng ibang bansa. Yun yung mga success stories ninyo from PF Espiritu 4. Very remarkable, kaya hindi ko po makalimutan. Kasi tuwan-tuwa ako, the emotions were very high during that time. Tapos sinanapan lang namin ng documentation. Sabi ko, dapat dinocument talaga ninyo yun Pero yung success stories na meron tayong witness, nadala siya sa ibang bansa, nanalo ng isang competition, na acknowledge, na recognize, it speaks for itself na yung success ng training na yun ay hindi nagtapos right after the training. Actually, kaya nga tayo naggumagawa ng mga programs na ganyan to tap everyone can have this skill. Everyone can try. And, baka may talent kayo dyan. So, wag may hiyang jumoin sa mga gantong activities natin. Who's your usual audience dyan, Kap? Participant nyo sa mga training na ganyan? Most of them are seniors. Yung iba naman, hindi naman din seniors. Mga taga sa constituents din po natin, syempre. Grabe, no? Ito po ay napakahalagang usapin dahil sa mga naghahanap ng racket sa buhay. Baka ito na po yung hinahanap ninyong racket. Hindi po yung iba't ibang racket. Si Kap po ay naghawak ng maraming business ng family. Tama, Kap? Yes po. And coming from that perspective, hindi naman i-approve ni Kap ang programa ng mga livelihood trainings natin kung hindi natin ito nakikitaan at kung hindi ito nakikitaan ni Kap ng magandang klase ng output at magandang klase ng income generating para sa ating mga yung mga homemakers natin, ng mga nanay dyan, yung mga tatay natin na walang nagbabantay sa anak, yung mga nasa eskwelahan, di ba? Why not? Try lang natin. Napakahalaga po nito. Kap, malaman na lang din natin, kayo po ba ay kasambahay registered na? Yes, actually, we're finishing that up ngayon kasi nag-meeting ako sa kanila kahapon, I think. Yeah, that was yesterday. Nag-meeting kami kasi may mga taong gustong i-clarify, Kap, kasambahay ba talaga yan? So, we made sure na may mga requirements silang pinasa sa amin. And may mga officers na rin actually. Nagbotohan na rin sila. And yeah, registered na po out of, I think, 4 na barangay. Isa po kami doon sa tapos na. Grabe, no? Napakahalaga po nito para malaman at makuha natin yung benefits at perks para sa ating mga kasambahay. Also to monitor yung ating mga level ng mga household na kasama sa bahay na ano ba yung kanila nagiging performance at outputs sa kanilang mga tahanang na-assign sa kanila. Pag-usapan natin, Kap, on the perspective of environment and yung cleanliness sa barangay. Sa totoo lang, Kap, ano po bang mas mahirap? Ayusin natin yung sistema ng basura natin o yung baguhin natin yung disiplina ng tao? Sa disiplina kasi ng tao, yun yung isa sa mahirap. Pero may mga taong nagbabago. So sa sistema maayos naman Nagawa na ng city government na mag-ikot sa ating barangay ng may schedule, na may araw. So ayan, wala rin silang gastos masyado. Which is kasi tanggal na sa amilyar natin, nadagdag na doon. Hindi na nila para isipin. Actually, may mga nagsasabi, Kap, parang mas napamahal. Sabi ko, hindi po. Kung tutuusin, kung kukomputin nyo po ang binabayad nyo sa koleksyon ng basura noon, kumpara ngayon, mas mura talaga. Also, yun, sa disiplina naman ng tao, natutuwa rin po ako sa aking mga constituents kasi talagang marami ring sumusunod.
Correct. Yun ang pinakamahalaga, no? From the leadership, mag-emanate yung ganong klase ng discipline on cleanliness and environmental management. And later on, makascade natin ito sa ating community members, which is very vital para sa ating, lalo na po kapag, halimbawa, makikita ko yung ating mga USK, tapos yung SK natin hindi naman sumusunod sa ating environmental awareness and management mechanism. So, why should I follow? Same goes with the discipline sa ating highest office available sa ating barangay level. Kumbaga, everything starts with us. Yes. Yun. Talagang, you should walk your talk. At talagang kung ano yung dinidiscuss mo sa taong bayan, it should be a lifestyle coming from that. Kap, anong magandang strategy ang nagawa ninyo doon sa ating garbage collection? Yung truck po ba nakaka-penetrate sa mga bahay-bahay or meron kayong pick-up points? Siyempre po, umiikot yan. Yung mga trucks natin, umiikot yan sa lahat ng street. Nakasya siya. Pero kasi may mga pagkakataon, halimbawa apartments, 2-story apartments, 3-story apartments na hindi nila mababa. Ang ginawa po namin dyan, kinausap namin ang CESD, si Sir Rolly Vucalan, na yung palero, which is yung palero, yan po yung mga nangongolekta ng basura kasama yung truck, na taga sa amin. Para at least, alam nila yung mga bahay, alam nila kung may tao dito sa bahay na to, alam nila kung may nangungupahan sa apartment na to. So, sila rin po. Ayan. So, syempre, papasalamat tayo sa mga palero natin. Tanod din kasi yung mga palero natin. Yun po. Maliliit na steps na ginagawa natin but it makes impact. Lalo doon sa mga kailangan meron tayong adjustments para doon sa mga nasa 2nd to 3rd story ng kanilang apartment or tahanan ay magawa natin ang paraan ito. Kap, nag-maintain ba kayo ng cleaners sa inyong barangay na kayo ang nagpapasahod or wala na at all? Meron po. Meron tayong street sweepers sa barangay. Dalawa. Actually, kasi na-merge nga po tayo. Tig-isa po yun. And aside from that, we do weekly cleanup drives. Sino pong kasama sa cleanup drives natin? Sa cleanup drives po, yan mga kagawad po natin, si Cap, also yung mga tanod po natin. Sometimes may mga organizations outside of the barangay na tumutulong sa atin, yung mga lupon po natin. Actually, lahat I'm really requiring everyone to help. Kasi pag nakita po ng mga tao, ng mga taga-barangay, mga nagtatrabaho sa barangay, naglilinis, gagaya rin po sila. Definitely. Kap, kamusta? Nabanggitin nyo cleanup drives. Do you still do drainage system cleanups? Ganon? Yes po. Actually, tinatap din natin yan sa drainage, paglinis ng drainage, pagputol ng mga sanga ng puno, pag-vacuum ng mga ng drainage as well. Also yung open lots, nililinis namin yan kasi kaysa tirahan ng mga ahas, di ba? Opo. Talaga namang yung maintenance ng ating community, nakasalalay talaga kung paano tayo magiging proactive towards listening and planning for the urbanization ng ating community. May community garden po kayo, Kat? Yes po, meron. Meron po tayong community garden. Nasa likod po yan ng barangay namin sa Sitio Panapaan 5. Sino pa ang nagbe-benefit, Kat? Marami. Actually, kapag may feeding program kami, ginagamit natin yan. Minsan po, pag may marami-raming harvest, pinamimigay namin sa mga constituents yan. Also, yung mga tanod natin sa gabi, pagka sinasabihan ko sila na kumain ng gulay, kumukuha po sila doon. Napakalaga. F1K pala. F1K as well. F1K din po natin, beneficiaries. Ang ganda po nung isa, meron kayong parang greenhouse natin doon. Ayan po, ang ganda. Tapos meron kayong yung vertical na planting. Na talagang nakikita natin yung outputs natin coming from this. Ano po itong halaman na ito? Atong gulay na ito? Lettuce, yes. Parang mahilig po mag-samgyupsal sa PFSP ito po. Parang lettuce ang nando doon So, samgyup. Yun ang mindset natin Hindi na ibang Pag lettuce equal samgyup. Automatic po yun. Mahilig ba kayo mag-samgyup? Actually, samgyup, hindi masyado. Hindi masyado. Pero yung lettuce madalas sa bahay. Grabe. Very healthy living. Ang mga staff po ninyo? Ang staff natin... Meat eater or veggie eater? Sabi nila Sabi nila, veggie eater. Pero ang sabi ng... ang sinasabi ng subtitle na mukha ni Cap ay parang hindi naman ata totoong veggie eater, no? Siguro itanong kung sino mahilig sa samgyup yun. Sino mahilig? Sino na lang mahilig mag-samgyup po sa mga natin? Sa mga... lahat din pala.
Tapos sino po nagbabayad? Si Cap din. Okay talaga kayo, no? Ayos talaga kayo mga no? Minsan kaya ang laki din ng expenses ni Cap eh. Dagdag talaga kayo, no? Coming from this, Cap, usually kapag nagla-lunch kayo sa barangay, kumakain po kayo sabay-sabay? Yes po. May yes, tagaluto of po course. kayo? Minsan nagluluto po kami sa barangay. Minsan naman, kumakain outside. Grabe naman. No? Parang gusto ko pong yung kumakain outside, no? Labas po, mas madalas outside. Parang alam ko na kinakain na to sa labas. Fried chicken, McDo, Jollibee. Ano pinakamalapit po na kainan na madalas inyo? SM. Grabe. Ay, sorry. So, grabe naman po yung napaka-social. Nainggit naman ako doon sa SM. Oo. Talaga. May mga paborito pa kayo talaga, no? Oo, na para bang kayo ang gumagastos. Talaga? Kawawa ang tatay talaga ng barangay natin. Cap, may pagkakataon ba as young as you are in this leadership na nasabi ninyo na buti na lang naging kapitan ako. And meron bang times na parang nakakapagod pala to, no? Parang okay din pala na naging private individual na lang sana ako. May ganun ba kayo moments? Doon sa first part, buti na lang naging kapitan ako. Yes. Mm-hmm. Kasi aside from helping the people, syempre lahat naman yun yung target. Pero yung self-improvement mo, yung matututunan mo, yung haba ng pasensya mo, yung dedication mo, yung mga kaya mong gawin, yun yung buti na lang. Kasi na-improve ko yung sarili ko. Pagdating naman dun sa sorry, what's that? Yung masasabi natin na sana naging private individual na lang ako. Siguro hindi rin. Kasi I'd prefer to talk and walk with the people kaysa magsarili ako na let's say yes, kaya natin umunlad mag-isa. Pero yung hatakin natin lahat ng tao umunlad sabay-sabay. Yun ang mahalaga, no? You put an end goal doon sa mindset mo, envisioning kung ano ba talaga yung gusto mo maging output from yourself. Kasi kung meron kang doubts coming from yourself, from your personal perspective, parang ang hirap naman po ata nun na i-reflect sa iyong service. Parang by mouth lang, Cap, no? Oo, yung doubts kasi nandyan Ang daming nabulong, ang daming kang maririnig. Pero in the end of the day, when you have God, you have your family, you have your friends, everything will be okay. Talagang well-founded sa discipline ng God-fearing and family orientation tayo. Dahil ang leadership, talagang isi-shake ka niyan hanggang sa bawat sentimo ng iyong pawis ay wala na. Ultimo yung iyong resources, binigay mo na. Nasabihin sa'yo, kapos pa din. Pero how should we deal with it? Ano yung dealings natin doon? Siguro may mga tao, I'm not referring to everyone, na pag binigay mo nga yung kanan, gusto pati kaliwa. Marami po. Pero kasi tayo sa barangay, kailangan mag-iwan ka pa rin para sa sarili mo Kasi pag naubos ka, lalo kang walang magagawa. Yes. So, ako, on my, siguro strategy ko na rin, even though hindi ganun kalaki yung natutulong natin sa isang tao na yan, pero kung marami naman silang nakapila, at least lahat mabibigyan natin. Yes, yun po ang pinakamahalaga sa atin. At nakikita ko sa comment section, sabi, God bless you always, Cap Zai, dahil talagang nakikita nila yung output at pagpapagal ng inyong barangay. We're proud of you, Cap Zai. Sabi naman po ng isa ni Cheche Subihano, ay nag-uulam yan si Cap ng sayote with sardinas po. Sayote with sardinas. Pinag-ulam niyo talaga si Cap ng sayote. Pero anong favorite yung lutuin? Putahe, Cap, sa barangay? Gulay. Gulay. Yeah. Ako maniniwala ako kay Cap. Hindi ako maniniwala talaga doon sa mga personal ni Cap. Sa itsura ng mga personal ni Cap, parang bulang lang. Nakangiwi sila May subtitle yung kanilang muka na parang ayaw nila ng bulang lang. Pero si Cap, wala kayong magagawa. Favorite ni Cap ang bulang lang. Moving forward, disaster preparedness, Cap, disaster response, disaster resilience. Cap Jorwin has been one of our greatest partners in the DRRM, I would say. Because from the time being na ako ay nakipag-coordinate po with Cap Jorwin, it was a smooth sailing from the programs on the DRRM. How were you able to manage, to maintain, sustain, and also to further improve dun sa inyong merged barangay on the disaster response and disaster preparedness, Cap? Syempre may mga trainings tayo dyan. Aside from the trainings, we are conducting yung mga awareness, earthquake, fire awareness, sunog, ganyan, heat, also flood awareness. And siguro,
from na-merge sa akin, sila yung bahain eh. And I tend to learn to, habang wala pang ulan, dapat nakahanda na yung bangka natin dyan. Dapat na malinis na yung drainage natin dyan. Dapat nahukay na yung creek natin dyan. Also, on my first year, ang dami kong sunog sa barangay ko. Siguro yung unang sunog doon medyo panic eh. Sabi nga ni Cap Jorwin sa talang buhay niya na nag-survey siya sa barangay, wala siyang sunog. And sa akin, sinampal ako ng 3 sunog sa isang taon. Di ba? So, on the first sunog talaga medyo panic, onte. Even though alam mo na gagawin mo eh. Contact this, contact that. Prepare this, prepare that. Pero kasi, pag nandun ka na, also nakikita mo yung mga tao umiiyak. You want to, hug all of them. Pero you need to, syempre, unahin yung dapat unahin. So siguro, yung 3 sunog na yon, yung mga huling part is smooth sailing na kami pagdating sa pag-aalaga sa kanila. Yun ang pinakamahalaga dun, Cap. Meron tayong lessons learned. Yes. And may ways forward tayo. And year after year, we have developed the means to improve our system of mechanism, especially pertaining the response. Talagang nakita nga natin, na-witness natin na even binaba kayo doon ng media, ng news, talagang na-interview kayo. Kung ano-anong naranasan natin coming from that. And sabi nga, di ba, si Cap Jorwin hindi niya naranasan yung sunog, mga insidente ng sunog. Pero iba, it's a different journey coming from you. Talaga, kasi kay Cap Jorwin, walang sunog daw. Then, wala ring baha nung wala pang merging. Hindi kami masyadong binabaha. Ito, binigyan ako na talaga hanggang bewang ang baha. Diba? So, buti naman wala tayong earthquake as of now. So, even though challenges are there pero sabi ko nga tuwing tayo nagdadasal, huwag natin kakalimutan na hindi ibibigay ng Panginoon yung challenges kung hindi natin kaya. Do you have, Cap, an emergency response protocol to, kasi syempre sasabihin nila, it's all in your mind. Have you already conceptualized an emergency response plan or protocol para sa ating mga personnel pagdating po sa mga response mechanisms natin? Of course, syempre meron tayong evacuation center as well. Yeah. So, if there is an fire again, hopefully wala na, or baha, yan, meron tayong evacuation center sa both na-merge na barangay. Also, dyan papasok na yung ating mga interviews. Kasi kung ano yung kaya nating ibigay dito from barangay, also yung ihingi, ilapit. Well, hindi naman kailangan ihingi kasi binibigay naman lagi eh. Yung tulong ni Mayor Strike or ng Bacoor, City of Bacoor, nandyan agad. So, kumbaga, prepared naman po tayo. Cap, on the level of investment, how invested are you pertaining the disaster preparedness and equipment initiatives na meron tayo? So, talagang nung nagsimula tayo nung unang taon, syempre kapaan eh. This is my first year. So, again, baha, sunog, lahat nangyari sa buong taon na yon. Sinubok tayo ng panahon. So, on my second year, doon po tayo bumili ng mga gamit, equipments, bangka, tali, pangharang, lahat po yan. Also ngayong taon, we did public addressing as well para mas mabilis nilang maririnig kung may emergency, mas mabilis nilang marinig yung mga announcements natin. So, buong barangay naman po yun. Grabe, no? Talagang yung ways forward, hindi lang siya basta na i-document. Nagkaroon talaga siya ng matinding lesson sa atin na dapat tandaan natin at mag-invest tayo towards better service pagdating sa disaster response mechanisms natin. Kamusta, Cap, sa inyong response teams? Sapat po ba? Siyempre, hindi. Yeah. Kasi magbe-base tayo sa budget eh. Pero ang laking tuwa ko naman sa mga tao ko is pag nakita nila ako, lahat din kumikilos. Abay, nakakahiya naman po, ganto ka bata, ganto ka fresh, nasa susunugan po, nasa bahaan po, tapos yung mga personnel ng mga barangay natin lumulusong sikap pa sa baha. 'Di ba? Makita mo po yung barangay captain mo na ganto ang itsura, dang fresh. No, kung si Cap Bob ay ang Dominic Ochoa, ito po iba talaga yung freshness ni Cap Zaya, no. Hindi ko po ma-imagine na kayo, Cap, ay susuong sa baha na ganyan ang itsura, napaka parang ako po hindi pa po ako sumusuong sa baha.
parang nasuong na po ako sa baha. Pero yung kapitan natin, mahiya ka talaga kapag hindi ka tumulong. Diba? And you lead by example. Yes, kasi po ganito yun eh. Baha. Paano mo malalaman kung ba't binabaha? Kung hindi ka susulong, hindi mo hahanapin kung bakit, di ba? Kung may barado yan, kung may nakaharang dyan. Also, mahirap pagka hindi mo madadaanan yung dinadaanan ng tao. May mga aksidente na pong nangyayari, nahuhulog sa kanal, nahuhulog sa ganyan. So at least we will know, we can say kung kasya ba ng sasakyan dumaan. Kasi maglalakad ka na eh. Diba? So tayo naman, may mga protective vest din po tayo. Pag tayo, yung mga tanod natin, yung mga supporters natin, kami po sa council, meron kaming sinusuot na waders, na hanggang dibdib. Also, may kapote rin tayo para hindi naman tayo para makaiwas tayo sa leptospirosis. Yeah, that's one thing na i-ensure talaga dapat natin, yung ating mga protective gears. Yes. Talagang personal protective equipments, mga PPEs and PPGs natin, na ang ating mga responders, ang ating mga tanods ay well-equipped din para hindi sila magdadalawang isip na sikap lang naman yung may PPE, sikap lang naman yung safe dyan eh. Hindi, kung lahat tayo ay ligtas at lahat tayo ay pwedeng rumesponde with the same equipment, talagang goods din. Kayo baka may ibang branding kayo ng waders ninyo, nung helmet ninyo over your tanods, or pare-parehas kayo? All the same. Yeah. Kasi yun po ang mahalaga. No? Nangangahulugan po ito na ginagamit ni Cap yung gamit na meron sa barangay. Hindi lang nila magamit yung sa akin kasi mas malaki. Kasi yun, by sa tangkad po ni Cap at malaking bulas po ang kapitan ng PF Espiritu 4, baka kung ako po magsusuot, nataklo ba na ho ako ng wader ni Cap, hindi ko pa po hindi ko pa po madala, napakabigat din naman po noon, lalo kapag nalagyan ng tubig. And coming from that perspective, ibig sabihin, nangangahulugan lang ito na yung services na meron ng barangay available para sa community ay ginagamit at available din para sa inyo. Walang special treatment, walang kuskus balukos na iba dapat yung branding ni Cap, dapat mas yung kay Cap over the tanods. Hindi, same lang. Hindi po kasi nung binili natin yan, kung anong safety meron ako, dapat meron din sila. Yun ang pinaka-importante, Cap. I highly appreciate yun. No joke doon sa, alam mo yan, iba kasi yun eh. Iba yung appraisal natin. Pag ang ginagamit ng hepe at ginagamit ng personnel ay iisa, it would mean na quality talaga siya. Kasi hindi po pwede nagagamit at paggagamitin natin ng hepe over the personnel na mas dekalibre yung sa hepe tapos sa personnel ay okay na yan, putyo-putyo yung nabili natin. Yun ang importante po. Thank you for that. For making sure and ensuring na ang inyong mga tanods ay in the same quality ng safety netting natin. Punta tayo, Cap, sa usapin ng safe netting. On a scale of 1 to 10, 1 is the lowest, 10 is the highest, gaano po ba ka-safe sa Barangay PF Espiritu 4? Ngayon, at bakit? Kaya ko ba maglakad doon, Cap, ng madaling araw, ng 11 o'clock? Gaano ka-safe? I think we can give it a 9. 9? Yeah. Kasi ang crime hindi nawawala. Ang masasamang loob galing sa labas, hindi galing sa amin. But, okay, sa mga nanonood po, yan, gumagawa tayo ng paraan para lesser ang makapasok tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa ating barangay. May mga entrances po kami na ang tanging pwedeng pumasok lang is taga sa amin. Even though delivery riders, nag-iiwan sila ng ID. At kailangan, kung doon sila papasok, doon sila lalabas. So, pagdating naman sa crime, yes, this year, I think nakahuli na kami ng 3 magnanakaw. Which is hindi taga sa amin. Galing ibang lugar. So, I think on a scale of 1 to 10, yeah, siguro 9. Kasi nakakahuli tayo, may CCTV tayo na almost, siguro mamaya na yung CCTV kung ilan. Talagang at least alam natin, baka ma-preempt natin yung query natin. Coming from this, Cap, we believe kasi that light is deterrent to crime. May plano po ba kayong magdagdag ng mga street lights or solar lights sa ating mga high-risk areas? O yung lugar natin na medyo talagang tinatambayan din at napapadalas ang ating crime? Siguro po, I'm proud to say na ang barangay ko is maliwanag. Also, last year and this year, meron kaming street lights na project, which is, I don't think may pictures kayo eh. But, pag pumunta kayo sa amin ng gabi papuntang sa barangay, talagang sabi nga nila, pati bahay naliliwanagan. Yun yung mga gusto kong ilaw, no? Yung kay, ayan, yan pala, ayan. Ayan, apo. Hindi lang natin ma-prove
just now, pero i-visit niyo po ang PF Espiritu 4. Lumakad kayo doon ng 11 PM para malaman po kung talagang gaano ba kaliwanag sa ating barangay PF Espiritu 4. Dahil kagaya nga po niyan, gusto ko po yung ganong komento, no, napaka-positive. Ang gandang problema nun, Kap, ang liwanag ng streets natin. Pinatay ko na yung ilaw sa amin, parang umaga pa din. Di ba? OA, pero it makes sense na parang okay na yung ganong reklamo. Sige, pasensya ka na, hindi namin mabawasan yung liwanag. May habang kami. Hindi, kumbaga kung ganon. Di ba? Kidding aside, pero napakahalaga kasi nun na ganon klase yung complaints natin. At maybe some other time, iikot din po ako. Barangay PF Espiritu 4 maliwanag talaga, di ba? Po kasi hindi sila umaangal, why? Yung bakuran nila naililiwanagan. So, hindi na nila kailangan magbukas ng ilaw para makita kung may tao dun sa bakuran nila or wala. Correct. So, at doon pa lang, di ba? Doon pa lang we can prevent. As a nursing student, or as a nursing graduate as well, ang sabi nga namin prevention is better than cure. Yes. Opo. At sa akin naman po ay no ID, no entry. Pa-security guard pala ako. hindi naman po. Pero pagdating Kap, kasi kaya ako nabanggit no ID, no entry, no? Kasi ang mga tanod natin nagro-roving din po. Yes po. Every night. Every night. Actually, we have posting as well. Yan, yung mga posting natin, yan yung mga entrances ng barangay ko natin sa PF Espiritu 4 na may mga tanod, 2, isang tanod na nagbabantay sa area na yan. Also, they're wearing complete uniforms yan, nag-roving po sila and nag-check sa mga pag-alagala na kasuspe-suspetsa na hindi naman taga sa amin. Coming from this, with the digital platforms that we have and functionality-wise, Kap, how many CCTVs are available sa inyong barangay? I think nasa 140 plus na kami. Oh my gosh. Parang kahit per bahay po ba yung CCTV? Ano po bang trip ninyo? Bakit per street po yun. Per street. Per street? Yeah. Grabe. At even yung merge barangay po ay meron na rin? Ito po kasing Panapaan 5 before, meron na sila before. So, ni-repair natin, in-enhance natin. Pero dito sa Panapaan 6, dyan talagang wala. I think, kulang pa yan, hindi pa na-install yung iba dyan. Pero ngayon po, 64 na yan lahat sa buong Sitio Panapaan 6. Grabe, no? Ang saya po pag dyan ka talaga na padpad, ano? Parang bawat kilos mo, PBB yan. Tapos pag meron pang boses, ano? Aling Edna, chismis ka na naman. No? Parang may PA, kasi may PA kayo, di ba? So, i-announce mo yun, no? Edna, pumasok ka sa confession room. Ang confession room po ay yung barangay, ano? Opo, yun po ang PBB. Technically, yung ating, yung ating public address, every 10 PM, tumutunog yan. To remind people na curfew na yung videoke hours, itigil na, kasi ito na yung videoke hours natin. So, every night, yan. Tumutunog po yun. Grabe na. Pertaining your infrastructure-wise, Kap. Kasi, ang dami na nating developments, enhancements in the digital perspective. Coming from the infrastructure, ano po yung mga naging retrofitting ninyo, rehabilitation ninyo, and mga ginawa ninyo? Okay. So, for the rehabilitation part, on our first year, talagang may na-rehabilitate kaming barangay, which is yung na-merge nga sa amin. We really do a makeover on that barangay. Medyo marami kaming inayos, medyo marami kaming pinabango. So, grabe yung pinabango, no? I'm sorry, sorry po. So, aside from that, dito na tayo sa kasi first year is baha eh. Parang may kasi grabe kasi yung pinabango, no? Parang on another story. Yeah. Okay. Sorry, no pun intended. So, dito naman po sa baha. Yun yung nakita ko eh. First year baha eh. Ano ba ang pwede nating gawin? That's why last year and this year, nagkakaroon tayo ng dredging project. Hinuhukay po namin yung creek. Binubuhay namin yung creek. Kasi based po sa mga old stories ng mga seniors po natin, Kap, dati hanggang lagpas tao yan eh. Ngayon, hindi na. Ngayon, hanggang tuhod na lang. So kami po, hinuhukay namin yan. And it really helps. Siguro, I think, kung noon po hanggang dibdib, ngayon, nasa tuhod na lang, nasa ano na lang. Ganun po kalaki yung difference eh. So, number 1, basura talaga. And we cleaned it a lot. Hindi lang sa isang area po. 2 area ang dinedredging namin, inaayos natin. So, sa baha, siguro this year, abangan po ng mga taga Santa Lucia yan.
Meron tayong surprise na project dyan para pag binaha tayo, tingnan natin kung babahain pa po tayo ng mataas. Grabe, akala ko itutuloy ni Kap. Antayin po taga Santa Lucia dyan. May surprise po tayo. Pababahain ko po. Kahit hindi pa umuulan. Para ma-practice kayo. Hindi, pero maganda po yun, Kap. Meron kang hindi pine-preempt, pero ideally, nasasabi niyo na sa mga tao that you are preparing for something. Yes. To benefit them, not you, not the barangay, but to benefit all our constituents, especially doon sa mga highly affected. At napakaganda po. And ako po ay na-amaze sa mga barangay captains natin na meron ganyang klase ng pagtanaw on the perspective of preparing and solving yung mga talagang issues na meron tayo. Kap, the drainage, nabanggit na ninyo, naging priority nyo rin naman talaga siya. And even our canals. Nabanggit din ninyo na, yun nga, hindi umaapaw ang tubig pag umuulan, Kap. Umaapaw na sa creek. Sa creek, Yes. ang inyong tubig. Pero primarily, upon observation, yung creek ninyo ay bumabaw din kasi talaga. Talagang, medyo mababaw siya, which is pinalalim po namin. I think, nasa 2 meters na yung deep ng compare sa first year ko. Grabe. At least, ngayon po, meron tayong mga developmental processing at plans para po mas paigihin natin yan. Pertaining your roads, kamusta naman po ang mga kalsada sa PF Espiritu 4? Ang kaya naming gawin, okay, let's go straight to the point. Budget-wise, hindi natin kayang magtayo ng malakihan or mag-construct ng asphalting. Hindi natin kaya yan eh. What we can do is pathways, patching, or even, ano bang term nila doon? Sorry. Yung Pag-asphalt natin, Kap? hindi po asphalt eh. Parang concreting. Yeah. Concreting of the roads. Yun lang kaya natin gawin eh. Pero yung malakihan, syempre, with the help din ng city government, ni Kong Lani, ni Mayor Strike, talagang nagkakaroon tayo ng mga project ng kalsada. At napapaganda natin yung kalsada natin. Coming from this, Kap, mabilisang tanong tayo. No explanations needed. Okay. No puns intended. Mabilisan lang to, Kap. Ano po yung pinaka-challenging na desisyon na ginawa ninyo bilang kapitan? No, that's hard. Challenging. Okay. Talagang napaisip talaga si Kap. No? Oo eh. Siguro, sacrifice. Yung sacrifice na meron kayo. Anong pinaka-proud moment naman po kayo, Kap? Proudest moment ko, nung nakita ko na fruitful yung ginawa naming trabaho by getting awards. May tag ba kayo? Meron ba kayong alias sa inyong barangay? Anong tawag usually ng mga residente sa inyo, Kap? Wala. Actually, wala eh. Kapzay lang, ganun. Walang Kap Fresh, ganon. Wala. Kap Model, Kapogi. Ang Hindi, grabe wala naman, Kapogi, no? Di ba? At nakakahiya naman kasi talaga na hindi mo tawagin Kapogi ang kapitan mo kapag ganyan. Kakisig-kisig. Sa laki ng bulas niya talagang, abay, may fans club kayo, Kap? Hindi niyo pa po alam. Hindi ko alam. Apo, panawagan po sa mga Zainatics dyan. At Zai Nation po dyan. Ayan, opo. It's time to shine. Buuin nyo na po ang fans club for Kap Zai. Ito yung mga ang gusto ay mag-volunteer din sa ating barangay. Why not, di ba? To benefit our fellow barangay constituents. Kap, coming from this, kape o tulog? Hindi ako nagkakape eh. At really? hindi rin ako natutulog. So, wala ka doon sa option na yun? Wala. Tubig. Totoo, Kap? Di ba? Yung aking tagline sa sa intro ng WhatsApp, totoo po ba yan? Totoo, Kap? Hindi ka nagkakape? Hindi po. Ever since? Yes po. Bakit? Mas gusto ko yung tubig eh. No. Hindi. Nagdesisyon Sorry, Captain. Ako po kasi, kaaway ko naman po yung Pero talaga, ever since. Yes po. Kahit soft drinks. Noon. Pero ngayon kasi if you want to serve the people, you should be healthy as well. So talagang water therapy. Wala kayong maintenance ngayon, Kap? Wala po. Napakayang pa I'm naman only ni Kap 27 years old. Para tanungin ng may maintenance si Kap, di ba? At kaidara lang natin ang kapitan natin, di ba? So, very healthy. Kaya pa mag-samgyup. Kap, isang payo po para magkataon dun sa pagpapamanahan ninyo ng leadership or dun sa mga encourage ninyong sumama sa liderato with you. Una, syempre, dapat may oras tayo. Pangalawa, dapat may puso.
Even though nakakasawa pakinggan eh. Pero yun talaga eh. Kung babaliwalain natin yung trabaho natin, walang mangyayari sa barangay. So, prioritize the people, prioritize yung staff nyo, syempre. Yeah. Kasi sila rin ang kikilo, sila ang magmamahal, sila ang tutulong sa atin para umandar ang barangay. So, pagdating naman sa projects, hear the people as well. Yung salience ng tao. Kasi dyan papasok yung ano bang importante sa kanila. Kasi marami tayong gusto. Marami tayong ito priority ko. Pero ano yung priority ng tao? Correct. Kap, kung hindi po kayo kapitan ngayon, ano po ang trabaho ninyo? Artista. Siguro very humble kasi, no? Alam mo, minsan nakakapikon din yung mga caps natin, very humble, no? Sa mga, di ba, ang laki ng face card, tapos sasabihin, hindi ako mag-artista. Ano ka? Kung hindi po kayo kapitan? Hindi talaga artista, no. Hindi talaga artista. No. Siguro I'll be a registered nurse siguro sa UK. Or I can be a lawyer. Or pwedeng doktor sa Philippines. It's either of the three. No? Ang dami ng options. Nahiya ako dun sa options. Ako po, ayun, uminom lang po ako ng tubig sa gilid. Okay na po ako dun. And kasi yun yung mahalaga sa atin eh. To accept the fact na magkataon na hindi tayo kapitan. Pero you have this certain goal in mind. Na meron ka talagang, hindi siya basta fallback eh. Meron kang contingent plan. Meron kang plan B ng buhay mo. Pero you chose to sacrifice everything to serve the people and our constituents. Kap, magpapakita po ako, pipili ako ako na po ang pipili, Kap. O, maybe... Lahat ba yan? Hindi naman po lahat ito, Kap. Tignan lang po natin. Tignan lang po. Describe nyo lang to in 3 words, Kap. Ha? Pipili lang po. Any random... Kanino po ito pwede iparing? Ako nang pipili. Para tayo? Kap, 3 words na unang magpapap sa inyong isipan pag nakita niyo po ang litratong ito. Ayan. Masipag. Idol. Idol? May puso. Oh, grabe. Masipag, idol, may puso. Grabe naman po. From Kapitan ng Molino 4, Isa pa po. Isa pang litrato, Kap. Mabait. May malasakit. At may vision. Mabait, may malasakit at may vision. Final, Kap. Kap, medyo close kami ni Kap eh. Pero siguro the perfect fit for him is wait lang. Sorry. So si Kap will be may guidance. Guidance. Yeah. He guides people as well. Ayoko umulit eh. Kaya naubos yung words ko eh. Madaling lapitan. Madaling lapitan. Malapit sa tao. Malapit sa tao. Ito pong mga 3 kapitan natin na ito. Kap, can you share with us from what barangays do we have here? Ayan, si Kap, kapitan po ng ating Nyog, Barangay Nyog, kapitan po ng Molino 4, and kapitan ng Mambog 3. Ayan. Yan. At least talagang acquainted ang ating kapitan sa ating mga co-leagues sa leadership dahil napakahalaga po nito, Kap, that we envision and realize same visions at magkaroon po tayo ng ganitong klase ng pagpapakita at pakikipagpanayam sa bawat isa. Kap, may papakita po kaming picture sa screen. Baka pwede niyo po kaming kwentuhan what transcribed sa storya po na ito. Okay. Ano po meron sa storyang yan, Kap? Yan yung mga time na maayos pa yung tuhod ko. Okay, kasi may ACL injury ako eh. Oh, so, same. So, namumundok ako that time. I think that was after college. College ako niyan. And as nakita nyo, medyo extremist tayo eh. Talagang gusto natin ma-appreciate yung nature, ma-appreciate yung hirap na kaya ko bang akyatin. Actually, isang blessing din sa akin yan. Kasi nung nakita ko yung bundok, syempre, ang hirap. Ang taas eh. Madulas, lahat. Pero pag nandun ka na sa taas, kaya ko pala. So that teach me na don't doubt yourself. Kaya mo as long as binigay sa'yo. Napakahalaga nun. Thank you, Don Cap. Grabe yung vision mo doon.
being an extremist doon sa perspective na yun. Ano? Sobrang adventurous siya, Kap. Yes po. As young as you are, pero nagka-ACL kayo, Kap? Basketball po yun eh. Pero as of now naman, medyo sa activity, halimbawa, may lakad kami ng mga council ko. Kaya naman po. Kunyari, zip lines, ganyan. May maririnig ka. Ano ba yan? Magbabayad para takutin ako. Di ba? So, ayun naman, if you can conquer it, isa pa yun eh. Gusto ko ma-conquer natin lahat ng fears natin. Kasi the only thing that's holding you back is yung fears. Yeah. So, di ba? It's on your mental na lang. What a mindset, ano? What a perspective. So fresh, so pogi ang kapitan natin. Kasi hindi lang, 'di ba? It's sa amin kasi, 'di ba? When we say pogi, it's the presence of God inside. Presence of good governance inside of your heart and conquering yung iyong fears, conquering yung iyong mga talagang nakikita natin. At from this perspective and point forward, makikita natin paano ba tayo dapat mag-level up later and year after year. Kasi napakabata ng ating kapitan, record breaking. Right now, we're viewing Cap Jorwin po. Welcome po sa Usapang Baka Oreño, Cap. Live po sa atin. Nanonood po sa atin. We hope na nag-enjoy po kayo, Cap, sa napagpasahan at pamanahan ng problema ng barangay. na lahat ng challenges and progress ng barangay PF Espiritu 4. Napakahalaga po nito. At kagaya nga nung sinabi namin kanina, from Cap Jorwin, hindi kami nahirapan with the partnership, and right now, such young initiatives, such fresh ideas, new ideas. What can you say? Talagang pinagpala ang PF Espiritu 4. Maganda yung naging transition at maganda yung napagpasahan na pagbigyan ng baton to continue that kind of leadership. Cap, I'm quite sure you're still young, coming from the leadership perspective, management perspective, governance perspective. But what's your ultimate dream for your barangay? Kasi ang barangay, hindi siya natatapos ng ito lang eh. It's a continuous development. So, pagdating naman sa tao, wala akong angal eh. Siguro, more of kung dream. Siguro, to modernize everything. To, to be accessible for everyone. Na walang mahihirapan, walang danger or maiiwasan natin yung mga magnanakaw. Yan yung mga pangarap ng mga kapitan natin. Tingin ko naman lahat kami, yan ang aim. Infrastructure-wise ka sa barangay, any developments? Siguro gusto ko po sana dito for the 2 barangays na lang siguro. For the 2 barangays, sa Sitio Panapaan 5, siguro more of yung kalsada natin. Gusto ko siya lahat maging maayos. Dito naman, sa Sitio Panapaan 6, gusto ko magkaroon ng malaking evacuation center. Yes, kasi as of now, dito tayo sa barangay nag-evacuate. So, gusto ko magkaroon sila ng sariling evacuation center na alam nila na hindi sila babahain, hindi sila mangangamba na wala silang tutulugan. Yung ganun po. That is precisely what our fellow barangay constituents really needs. Dahil nakikita naman po talaga natin na tayo ay dapat we have an end in mind na yung goal at perspective natin ay very clear patungkol po sa atin. From here ay meron po sana kami, Cap, na ipanonood na very special video message para po sa inyo. Panoorin po natin ito. Hello, Kabzay! Nakakataba ng puso na sa maikling panahon ay marami ka nang na-accomplish bilang kapitan. Ipagpatuloy ang kasipagan, katapatan na may pusong mapagkalinga at malasakit sa kapwa. We are all very proud of you and continue to make us proud. Keep up the good work. Always aim high for the greater good ng ating mga kabarangay. Mahal ka namin at andito lang kami parati na nakasuporta sa iyo. May God bless and guide you always. Magandang umaga po sa inyo lahat. What's up na? Kapitan Saibon Bautista, kami ay sobrang proud sa iyo. Dahil sa edad mong yan, marami ka nang natutulungang tao sa kabarangay natin. Ipagpatuloy mo lang yan. At sigurado ako, malayo pa ngayong mararating.
Nandito lang kami. Nakasuporta sa'yo. Mahal ka namin. Such an inspiring message, Cap. Coming from your foundations, anything that you'd like to say to them? Medyo emotional ako. Kasi dun sa mother ko, sinasabi niya na she's very shy. Hindi niya kayang mag-send ng videos na ganyan. So, live tayo, pinayak mo ako. Kasi talagang yung aim ko, aim ko is to make them proud. You know? Sila yung stepping stone eh. Kumbaga sila yung, I need to do this to catch up to them. Grabe, no? Leading by example, leading by culture, by lifestyle. At ngayon po, nasisilayan ninyo, pasensya na po, Kap. Ako po yung nagtatrabaho lamang. Na, yun po, yung mensahe na ito, nagko-convey siya ng pag-ibig, pagmamahal, at patuloy na pagsuporta sa'yo. Na you're taking your path correctly, righteously, with all the means na meron kayo. And nawa po, Kap, hindi kayo magsawa to serve your constituents year after year. Talagang makikita natin ang daming supporters ng ating kapitan, ang daming supporters ni Cap Zai, pero we all have the resources and means. Babalik ka pa rin doon sa tahanan mo talaga na sino ba yung fundamental, sino yung iyong foundation. And thank you, Cap, for sharing your heart with us na talagang nakakataba din po ng puso makita yung ating mga barangay captains na kayo ay may pinaghuhugutan din ng inspirasyon at ng lakas para magpatuloy po sa pananilbihan sa ating mga constituents. At mula po dito, syempre, hindi naman magpapatalo po ang ating SK Chairperson. Opo, syempre, magbibigay po ng mensahe sa atin. Let's call on Ma'am Shaira, SK Chair Shaira Oraye from PF Espiritu 4 to give your message. And syempre, kamusta po ba ang relationship ninyo with Cap? Magandang umaga po tanghali po sa inyong lahat. Yung relationship pa namin ni Cap, sobrang sobrang gaan. And nais ko lamang pong hingin din yung oras na to thank Cap Zai kasi siya po yung sumusuporta po sa akin. And on behalf of SK po, Sangguniang Kabataan, patuloy po siyang gumagabay at sumusuporta po sa lahat po ng programa at proyekto po na isinasagawa po ng SK po. And to all youths po, sana po patuloy pa rin po tayong sumuporta at makiisa po sa lahat po ng programa ng Sangguniang Kabataan sa barangay po ng PF Espiritu 4 po. Maraming salamat, Ma'am Shai. Together with this, ulitin na po natin. Tawagin po natin si Kagawad Nestor Ledesma, the Committee Chairman on the Seniors and PWDs and Our Livelihood Program, sir. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Sa aming pong butihing kapitan. Medyo natas po ako dun sa nakita ko sa mother niya at saka kay Cap Jorwin. Pero ganito po, ako po bilang chairman ng committee ng Senior and PWD plus ng livelihood, lahat po ng aming ginagawa ay para sa kabutihan po ng aming constituent sa aming barangay. Mahirap man o mayaman, ay sinusubaybayan po namin, especially po mga senior, PWDs, at even po yung mga, kasi po sa livelihood kasama din po namin, wala po kami pinipili. Bata, matanda, basta kaya po nila sumali sa mga training po namin, andun po sila. So inuulit ko po, maraming salamat po sa aming kapitan. Thank you so much din po, Kagawad Nestor. We also have with us Kagawad Arnel to give his message, syempre po, and Thanksgiving para sa ating barangay captain. Magandang hapon po, Cap Zai, sa PF Espiritu 4, sa mga constituent namin po dyan. Maraming salamat po sa oras na ito. Sa mga kasamahan ko pong council na nandito po ngayon at dun sa iba, hindi po kaya ng ating barangay kapitan kung wala po ang tulong ng ating samahan ng council po. Maraming salamat po at ang isa sa mga proyekto nga po, like nasa lalo sa pagbabaha po, ang ating kapitan po ay nakasuporta sa mga proyekto po nating aking pong ay sa committee ko po ay sa infra, sa social welfare po. Sa social welfare po, marami pong mga humingi ng tulong, sa financial man po. Nandiyan po ang ating mahal na kapitan. Hindi po nawawala
ang kanyang kamay, 2 kamay, kasama na po kanyang 2 paa para sa pagbibigay ng tulong. Huwag po kayong mahirap lumapit sa barangay. Sa aming mga kagawad, kay Kapitan, bukas po ang kanyang palad sa pagtulong. At doon po sa mga proyekto pong hinihingi po natin sa barangay, kasama ang council, doon sa infra, na aking pong andyan po, hindi pa po naibigay lahat sa ngayon. Yan po ay unti-unti. Dahil po ang ating pong pamahalang Bacoor, ay hindi naman po barangay PIP Espiritu lang po ang tinutulungan. Marami pong barangay, 47 barangay po ang tinutulungan ni Mayor. Kaya po, ina lang po, unti-unti. Lahat po ng goal ni Kapitan Saibon ay matutupad po sa pagtulungan po ng council, lahat po ng barangay Espiritu. Thank you so much po, Kagawad. Sulitin na natin ito. We also have the Kagawad functioning on the Committee on Health po. We have Kagawad Roberto Noble. Sir, any message for Cap? Ayun po. Magandang hapon po sa ating lahat. Message ko kay Cap, ano pa lang kasi yan, nagmana sa akin ng kasipagan. Grabe po, no? Simula po ng bata yan kasi matagal kong nakasama yan eh. Yun po, tuloy mo lang po Cap ang ating pagsiservisyo sa ating barangay. Nasa likod mo lang po kami. Ako, mga kasamahan ko, mga kasamahan natin lahat. Yun po, support lang po. Salamat. Thank you so much po. Last but definitely not the least po, ang Rose Among the Thorns. The Kagawad on the Vowsy po natin din. Kasama po. Kagawad Bonita, yes. Message po kay Cap. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa akin pong mga kasama. Isa lang naman po ang message ko kay Cap. Yung ipagpatuloy niya lang po ang tuloy-tuloy na pagtulong sa ating mga kabarangay at ituloy niya lang po yung may pusong serbisyo para sa lahat. Maraming salamat. Grabe, no? Short but very sweet talaga. Very unique talaga yung mga natin, mga kababaihan at nag-iisang babae pa sa ating mga kagawad. Siyempre po, nanonood, nakatutok pa rin po ako sa live natin. Marami po nagsabi, salute Cap from Kimberly S. Miraveles. Galing naman po kay Elsa Romo, Go Consi. Galing naman po kay Lily Gatchalian, Admin John Pascual. We are watching the best admin. Grabe naman po talaga. Iba talagang suporta nito. Opo, at mga suporta nila kay Consi Obet at sa ating mga counselors po. Siyempre, patuloy po nilang binibigyang pagpupugay ang mga ginagawa nyo, Cap, coming from your perspective leadership sa inyong governance at sa ating mga kabarangay. Cap, baka pwede po namin kayong mahiingan ng message to your constituents, to your fellow members, and Barangay PF Espiritu 4 at syempre po para sa inyong pamilya po. Okay. So, syempre, pwede unan yung dami Pwede unan yung family na lang muna. So, yun, sa aking uncle si Cap Jorwin, sa aking nanay na si Cap Jordana, sa kapatid ko. Ayan, maraming salamat sa suporta, sa pagtitiwala at sa pag-guide sa akin dito sa pagiging barangay captain. Hindi ko kayang gawin to kung hindi nyo ako tinuruan, kung hindi nyo ako ginaguide. Siyempre, yung ating mayor and aking, which is uncle ko, si Mayor Strike, sa aking tiyahin po na si Vice Mayor, aking tiyahin na si Kong Lani, ayan. So, siyempre, si Senator Bong, na tiyuhin ko rin po. Ayan po, silang lahat ay lubos ako nagpapasalamat sa guidance nyo at sa pagsuporta nyo po sa akin. So, para naman sa aking mga kagawad at SK, sa aking treasurer, secretary, admin, XO at BNS ko po. Siguro, tuloy lang natin yung serbisyo natin sa tao. Huwag tayo magsasawa. Bigyan natin ng oras. Ipatunayan po natin na yung pangako natin, yung oath natin, na tayo po ay nagseserbisyo sa tao. Ipakita po natin sa kanila yon. Kasi po, pag minahal natin sila, mamahalin din naman nila tayo. So, yun, sa aking mga kasama. So, para naman po sa aking mga kabarangay, alam niyo po yan, lagi tayo naka-live. Huwag po kayong mahihiyang kumontak sa akin. I'm always here for you. Messenger ko, contact number ko, alam po ng almost lahat na ng tao sa barangay. Kaya po, huwag kayong mahihiya. Andito po kami. Tapakinggan po namin ang hinanaing ninyo. As much as we can, susubukan po namin ibigay o solusyonan lahat ng problema nyo po sa abot na aming makakaya. Maraming salamat po. Grabe naman talaga. Coming from that
all out na, nagbigay na ng mensahe. At syempre, nabalitaan na nga natin, lagi naka-live si Cap, every now and then talaga, ay not for anything, not for publicity or everything, but to make sure na i-convey natin yung mensahe at yung programa natin sa ating mga kabarangay. Anybody that you'd like to particularly shout out, Cap? Oh, yeah. Wala naman akong listahan. Pero syempre, shout out po sa lahat ng taga PF Espiritu 4. PF Espiritu 4, yung mga HOA natin, HOA presidents, HOA officers natin dyan, yung aking kaibigan na medyo nag-ayos po sa akin ngayon. Grabe. Si Joshua Gallego, ayan, shoutout po sa kanya. Siyempre, yung aking tita na nasa UK din, si Tita Janice, and yung family po ng mga dumali dyan sa Ligas, shoutout po sa inyo. And last but not the least, siyempre yung partner ko po na nanonood ngayon sa live natin. Ayan. Grabe naman po ito. No? Parang, how do you maintain a good partner habang nagsaserve ka ng wala ka ng oras ka pa, no? Hindi mo ba mahirap yon? Talagang sa perspective ng mga captains natin, barangay captains, di ba, it's really a challenge, but you are totally blessed with a lot of means to provide for yourself, for your family, for your loved ones, and to your constituents. Cap, nabalitaan din namin na meron kayong mga pabalita para sa inyong kabarangay. So yes po, magkakaroon tayo this May. This May naman po ito ng blood test. Libreng blood test po para sa inyo. As long as may PhilHealth kayo, and meron po tayong anti-flu vaccine. And meron po tayong PhilHealth registration sa mga may PhilHealth na. Renewal lang po yun. So yung mga wala pa, ito po, sinasabi naman ni Mayor Strike. Ang PhilHealth po natin, libre yan. Wala kayong babayaran. Binabayaran po yan ng City Government of Bacoor. And meron po kayong, gamitin nyo po. Siguro I'll take this chance to say na ang PhilHealth, as long as may PhilHealth ka, meron kang 20,000 na pwedeng gastusin sa gamot na pwede mong i-avail pag sa PhilHealth mo. Mm-hmm. So wag po kayong mahiya, talagang kumuha kayo ng PhilHealth. Okay? So sunod naman po, meron tayong Safe Motherhood Program. Yan, so ito po yung mga nagbubuntis. Kasi nga po talagang tutok tayo sa health, tutok tayo sa ating nutrition. Meron po tayong mga programa na sana po umattend po kayo. Sunod naman po, yan sa mga riders, yung TNBS. Yan, pre-registration po yan sa barangay. Hanapin lang po ang ating SK na si Gerald, doon po siya nag-duty. Punta lang po kayo anytime from Monday to Saturday. Yan po, punta lang po kayo. And kasambahay registration as well. So yung mga kasambahay po na hindi pa registered sa atin, pumunta na rin po sa barangay, magdala lang po ng mga requirements. Hanapin nyo lang po ang ating secretary o ating treasurer para sa mga requirements na ito. And yan, sa mga elderly, sa mga may oras naman po, mga housewife, weekly meron po tayong pa-Zumba. Ayan, so wag po kayong mahiya. Ito po ay parang ehersisyo para rin po sa inyo. Grabe, no? Talagang all-out programs, all-out activities ang meron tayo sa Barangay PF Espiritu 4. Mula po sa liderato ni Cap Zai at sa mga kasamahan niya po sa buong Barangay PF Espiritu 4, talagang hindi ko po alam ano pang pahinga. Ano ang pahinga para sa inyo? At para makapag-comply po tayo, not only for the sake of compliance, but for the service of our fellow Bacooreños. Sa mga nakatutok po sa live natin, sabi po, gandang tanghali po, watching from Bacolod, V2. Ano ba tumabot po tayo ng Bacolod? Taga Bacoor po kami, pero I hope may natutunan po kayo sa Bacolod. Baka pwede nyo po yung ma-i-apply yung mga practices na meron sa ating PF Espiritu 4. Mula po yan kay Luis Sir Ocampo. Sabi naman po ni Rafael Aguilar Mirazol, mabuhay ka po, Cap Zaivon. Love you po. I love you daw, Cap. Sabi, at good job po, Cap Zai, and God bless you. Sabi po ni Lorna Pedotera. Sabi naman po ni Doris Saul Padilla, good job, Cap. At sabi po ni Santos Payas Diana, Cap, shout out po from Next Gen Sublimation Studio. Grabe, no, ba't pati mga kumpanya ninyo yung pinapa-shoutout ninyo kay Cap? But nevertheless, nawa po kayo ay nagkaroon ng magandang oras, spending your time with us ngayong lunchtime natin dito po sa usapan na ito. At syempre, Cap, maraming salamat for sharing your vision, your passion, your heart. Pasensya na po kung naging emotional kayo. Pero nawa po ang ating mga pag-envision at ang ating heart ay patuloy na ibigay sa tao. No? Actually, hindi po kasi ako takot magpakita ng emosyon. Ako po, what you see is what you get. Grabe. Sa tao, kapag ako naawa, makikita po nila yan. Pag ako galit sa ginagawa ng tao, alam nila yan. Mm-hmm. So ako po,
sabi nga nila, tinatanggal ko yung stereotyping na real men don't cry. Real men cry. Kasi doon makikita yung appreciation, doon makikita yung pagod sa lahat So tao po tayo, emosyon tayo, wala tayong dapat itago. Grabe, no? Talagang napaka-authentic. Talagang ipinakita, in-all out din ang kanyang puso sa pagpapahayag ng serbisyo at panunungkulan dito po sa Barangay PF Espiritu 4. Siyempre, Kap, pinagpapasalamatan din natin, lalo na yung kumuha po ng video, yung may kasalanan po, si Miss Erica Ocampo, no? Ma'am, thank you so much for exerting such an effort para po sa ating interview ngayong araw na ito. Siyempre po, kay Cap Jerwin, kay Cap Jordana na nasa UK, Kapitan Jordana na nasa UK po natin, at sa lahat po ng kasama natin dito sa studio na all out din talaga ang pagtawa ninyo, na para kayong enjoy kayong si Kap ay in-interview dito habang si Kap talagang sabi ko, ano bang gagawin natin dito? Pero maraming salamat po na kayo ay patuloy na nakaantabay sa ating barangay captain. At syempre po, sa mga hindi pa po natin na i-invite over ng mga barangay captains sa PF Espiritu 1, 2, 3, 5 at 6 at sa iba pa pong mga barangay dyan, upo na po kayo dito sa WhatsApp. Antayin niyo po ang aming team na pupunta at bababaan po kayo upang ma-interview po kayo upang nasa ganun makausap na po natin kayo dito sa WhatsApp. Siyempre, sa mga susunod po na manonood dito sa studio, sa ating social media, sa ating mga supporters po coming from the Bacoor TV channel at sa City Government of Bacoor, maraming salamat po. Sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo, sa bawat leader ay may responsibilidad at sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacooreño, ito ang WhatsApp dito sa Usapang Bacooreño. Ako po si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Magandang araw po at abangan niyo po ang bagong episode na paparating sa atin dito lamang sa Bacoor TV channel. Thank you so much, Ka.